Sabi kami ni Alan Ting, yeah, right. Hindi nga kami makapagsalita ng English nyo, tapos magti-training pa sa harap ng maraming tao. Eh, nangyari sa dating previous company, which I'm thankful, may experience ba kasi pang networking company? Taas kamay. Kasi ako nanggaling ako sa pang network company. I've been with that company for, I think, almost 11 years. As from ordinary distributor, narating ko yung pinakamataas na position sa Wow. company. Nag-start ako sa tatlong kaibigan lang, with 3 friends, hardly speak English, at walang pera. So paano ko nakapag-build ako ng more than $500,000 sa team ko sa USA? Wow. To start with 3 friends. Eh doon sa dating company, pag ikaw yung nagka-number 1 sa production, isa ka sa mga guest speaker. Sabi, kami ni Alan lagi kami nagiging top producer. Whether we like it or not, magtuturo kami sa harap ng tao. Kasi gusto nila malaman paano kami nagna-number 1. Kaya minsan may training kami, nagkukwento kami nga, at pag pinasok kung ano. Kasi pag nandun ka sa likod, alam mo yung isang hilig mo, yung kamay mo hindi nagpapakti sa sobrang yung kasi meron kami doon stage na yung nakatalikod ka, tapos iikot yung stage, alam mo, harap mo sa mga tao. Kaya kung titignan nyo sa YouTube, makikita nyo pala iba misa sa YouTube, yung pangalan namin, pangalan ko, check nyo, makikita nyo pag nagtitraining ako sa harap ng maraming tao, sumasayaw muna ako para matanggal yung kaba. So may mga way kasi para matanggal yung kaba. Isang way ko, sumasayaw ako. So pag tanggal na yung kaba, relax na ako, nakakapag-training na ako. Yung binibigay ng mga tao energy, so I can give my energy to them. Alright? So ang topic ko ngayon, it's all about leadership. So pag-usapan natin, mag-build tayo ng mastermind. Pasalamat nga pala sa mga nagdala ng pagkain. Yun. Potluck, no? Hindi yung sinasabi ka nila camaraderie. Right? So yung nag-share ba kayo ng pagkain? Yes. O sinulan nyo lang? Umuulan ng pagkain kanina, daming dumating doon sa office din. Kaya hindi na ako nakalabas eh. Lalabas ako para manghingi ng pagkain. Hindi ako makalabas dahil ang daming dumadating. Si Brenda, binigyan pa ako ng paborito kong sinigang sa miso. Wow. Hindi kami nakatikim nun ah. Ng salmon. Yun. Isa pa naman sabi ko, yung kumain na marami, napakain na marami. Anyway, thank you sa lahat. Yes. Nabusog ba kayo? Yes. Narinig ko may birthday ngayon dito Meron, no? Meron, no? Okay, magkala, papakainin kayo ni Nini. Pasubo. Anyway, building a mastermind alliance. Di ba lagi natin sinasabi, the name of the company is? RF3. Thank you rin pala sa mga nag-testimony. Yes, ang lupit. Alright? So, building a mastermind alliance. The name of the company is? RF3. Ano yung username nyo? Yes. Ano yung username nyo? Yes. Ano yung username nyo? Mandan. Ako, username ko, Superman. Wow. 333. Yun, pag nakita nyo yun, ako yun. Kung nakikita nyo yung Incredible Hulk, Si Alan yun. si Alan yun. Bagay. Bagay yan ah. Superman and Incredible Hulk. So, the name of the company is RF3. Tapos, we're creating a company inside the company. Yes. You are the CEO of your own username. Yes. Ito, board meeting to. CEO meeting. So, lahat tayo CEO dito eh. Kung username nyo is Superman333, I'm the CEO of my own company. Maghahanap ako ngayon ng mga board of directors. Siyempre, pag nakikreate ka ng board of directors, hahanap ka paano ka mananalo. Makikreate ka ba ng team, nag-using team o winning team? Winning. Ganito lang yan. Sa direct selling kasi, kahit napakaganda ng company mo, napakaganda ng product mo, pag hindi ka makapag-create ng winning team, kaya wala nangyayari sa iyo. Ulitin ko even you are in the best company, the best product, the best marketing plan, but if you cannot create a winning team, that's the reason you're not winning.
we have to create a winning team. And the good news, nasa winning team na tayo. Yes! Ahal lang tayo. Ganito yun. When I started, tanda nyo, I started with my own circle of influence. Tatlo lang kaibigan ko, right? I started with my own circle of influence. May mga weakness ako. Right? May mga weakness kayo. Tama? Yes. And you have to identify your weakness. Kasi yung weakness nyo, pwedeng strength ng ibang tao. Mhm. Nung time na yun, hindi ako marunong mag-present. And I know most of us nag-start sa hindi marunong mag-present. Tama? Tama. Baka hanggang ngayon, hindi pa rin marunong mag-present. Tama? I start with my own. I mean, hinanap ko yung weakness ko sa strength ng ibang tao. Yung isang kaibigan namin, marunong mag-present. Habang nag-aaral ako, natutong mag-present. Alright? Mahihain ako. Yung isang kaibigan ko, makapal ang mukha. So, yun ang weakness ko, mahihain. So, yung strength niya, magaling siya mag-approach ng tao. Onti lang kaibigan ko, di ba? Tatlo nga lang kami, 4 kami. Isang kaibigan namin, maraming kaibigan. Yun. Identify your weakness because your weakness can be the strength of other people. Yes. So ngayon, mag-create ka ng mastermind alliance. Yung board of directors mo, Mhm. winning team. Alright? Magandang company natin, tama? Tama. Magandang marketing plan natin. Yes. Magandang product natin. Yes. Ano yung vision natin? See, we have the best company, we're on the right company, we are on the right time, right marketing plan. Just decide to be the right person. Tama. Ang kini-create natin ngayon, winning team. Kung mapapansin nyo, the way we always train is about leadership. Kasi sa direct selling, hindi namin kayo tuturuan paano magbenta. Because in a direct selling, it's not about how good you are on selling, it's how good you are on building. How to build. Kasi pag tuturuan natin kayong magbenta, benta-benta, kikita kayo, which okay. Kasi part ng marketing plan natin yan. Hmm. Which okay, kailangan natin ng pera. Tama? Habang nagbibuild tayo, lalo na yung mga walang yung nagtatrabaho, making extra income, that's why we doing selling products para may pera. Tama? Tama. But the big income in this company, in this industry, is how you're gonna build. Alright? At nag-i-start yan, paano ka magiging leader? Because the rise and fall is about leadership. Uy. Kakasabi lang ni Ram ng cellphone. Ring and get free. Sana tuwing nag-ring ang phone nyo, nababayaran kayo ha. So, ganito lang yan ha. So, mag-create tayo ng mastermind alliance. So, mag-create ka ng, di ba, company, creating a company, may board of directors ka. So, yung board of directors, ang key factor dapat, sige, patulogin nyo pa ngayon. Patulogin natin siya mo dito. Para wala natutulog mamaya. So, Masunurin. So, ano yung magic number na laging sinasabi? Di ba, lagi sinasabi ni Sir Ryan, find sick people. Oo. 6 general. Kaya yung mga taga-aaral, maghanap ng sick, may sakit. Kaya pinag-recruit, may sakit. Actually, sinabi namin kay Sir Nasri, sabi niya, recruit more good leaders, ganyan. Tapos sabi niya, Sir, because when you training Philippines, you always say, find sick people, and sick people later on become millionaire. Ganyan siya namin. Bakit na sick? 6 dapat. Nag-recruit lahat, may sick. May sakit. Kaya pinag-recruit lahat, may sick. Anyway, it's ano yun. Form ka ng board of directors, find 6 key players. Di ba? Tingnan nyo ha. Di ba, kung mapapansin yung magic number, 6, tatlo dito. Kung papansinin nyo, ang magic number natin, may 3 kang leader dito, 3 leader dito. Right?
Kasi pag nag-automatic yan, ang maganda sa system natin, pag nag-automatic yan, kaya makarecruit ka, kaya hindi ka bumili ng product, automatic system, babayaran ka. Ako yung dito sa isang, dito ang left leg ko, ang na-sponsor ko dito, Kuya Gerald ko. Na-recruit si Ace. Kuya Gerald ko, okay ba yan? Tapos nirecruit niya si H. Saka si Leia. Leia Durana. Nakita niya na ano nangyari. Dito naman na-recruit ko si James. At nirecruit niya si Ramon. Nakita niya na. Oh. Pero nag-automatic. Right? So yung isang sikreto, hanap ka ng 6 and then 3. Automatic yan. Right? Pero work with them, grow with them, learn with them, and fight with them. Because it's a team. Because teamwork makes the dream work. Okay? Board of Directors. Na-identify niyo na ba yung 6 yung 6 key players niyo? But I'm not saying pag nag-recruit ka ng 6, stop ka na. No. The more the better. Until now, I'm still sponsoring and recruiting people. I've never changed the system that worked. Ano yung system natin? Getting business partner Getting and getting customer. Getting business partner and getting customer. Huwag na huwag niyong babaguhin ang system. Ang tawag doon, phase 1. Phase 1 yun. Ang phase 1, getting business partner, getting customer. Ano naman yung phase 2 sa business na to? Phase 2, management phase. Management phase, kasi pag lumalaki na yung organization, nagmamanage na. Eh di ba wala tayong boss dito? Eh ba't nagmamanage na? Nauuwi yung pagmamanage. Right? Tapos ang phase 3, blaming phase. Biniblame na lahat. Ang phase 4, phase out. Kaya tingnan niya, ang phase 1, getting business partner, getting customer. Phase 2, management phase. Tingnan niyo mga business partner niyo at kayo mismo. Pag nakikita niyo nagmamanagement na kayo, go back to phase 1 again. Getting business partner, getting customer. Kasi wag na wag ka mapupunta sa management phase. Kasi pag hindi mo in-stop ang pag-manage ng phase, mapupunta ka sa blaming phase. Biniblame mo yung, kasi ito hindi nag-recruit, kasi ito walang pabono sa ano, kasi ito ang dami nang biniblame. Kasi ang susunod, pag narinig nyo sarili nyo na nag-blame, at narinig nyo ang business partner nyo nag-blame, dito lang ang susunod na yan. Phase out. Out. Kaya dapat back to phase 1 again. Ano ba yung exciting part ng business natin? Tuwing may nag-join na bago. Tama? Di ba ano yan? Di ba? Ang ano bang mas madali? Manganak o bumuhay ng patay? Manganak. Ay, bumuhay ng patay. Manganak. Woo! Manganak. Ang hirap bumuhay ng patay ah. Imposible na yun. Bumuhay ng patay. Pinahilan, P-Max. Ano yung mas madali? Bumuhay ng patay o manganak? Manganak. Manganak. Kasi pansin nyo, pag nanganak, nagse-celebrate. Diba? Lahat masaya, nagse-celebrate. Pag namatay, nag-iiyakan, malungkot. Kaya pag may nawalan kayong business partner, it's okay. Namatay yun eh. Iiyak ka, move forward. Hanap ka lang na new blood. Yun yung nanganak. Kasi pag nanganak, exciting na naman. Kaya dapat tayo kang phase 1. Hindi ka mawawala sa phase 1. Getting business partner and getting customer. Kasi yung sorting and picking tayo. Sorting and picking, ibig sabihin, yung kaibigan ng kaibigan ng kaibigan ng kaibigan ng kaibigan ng kaibigan mo, minsan yun ang superstar. Yun. Right? Yun. Kaya nga, sorting and picking. Who do you know? Who do you know? Kaya nga Who do you know? huwag kang i-stop ng tulong kasi ililid ka niya sa mga tao hindi mo kakilala. Kaya nga yung mga presentation sa bahay, importante yun kasi hindi mo kakilala yan eh. Ngayon magiging kakilala mo because of them. Then later on, natulungan mo sila by default kung sino man yung
na unang in-invite mo kasi nagtatayo ka ng foundation. Right? Eh pag lumaki na yung organization, now, natawag fear of loss. Gagawin ng business kasi nga lumaki yung organization. Okay, building a mastermind alliance. Building a successful mastermind alliance takes time and is predicated on finding and developing the right people who get caught up in the vision, what you are seeking to accomplish and are willing to do what it takes to make it happen. So yung building mastermind alliance, at yung willing to sacrifice at the beginning. Hanap ka ng team, willing to sacrifice at the beginning. Usually, tignan nyo to, sino nagme-member sa mga organization? Sa mga church organization, right? Binibigay ang time. Binibigay ang talent. Libre. Nagbibigay ng pera. Right? In reality, because feeling of belongingness. Right? Ganun din ginawa namin ni Alan. Sabi namin, nag-usap kami noon. Paano tayo makakapag-build ng team sa USA? Eh, 4 lang tayo close dito. Sabi ko, tanda mo Alan, nung when we started dito sa Pilipinas, yung mga youth organization, bakit yung mga kabataan tayo gustong salihan ng mga kabataan sa organization sa simbahan? Kasi nakapag-create tayo ng masayang organization, winning team organization. Gusto nyo dumami ang mga tao dito? Mag-create tayo ng winning team. Kasi ang tao, they always want to be part of the winning team. Alam niyo, dadating time overflowing because we are winning. Yes. Can we do it? Yes. Yes, it's just a matter of time. Pag nangyari yun, mas magandang part kayo, bakit siya nangyari? Yes. Tama? Tama? Tama. Yun yung ginawa namin. Kaya, nung kita nyo, lumaki yung organization. Same thing dito. Same thing lang dito. Yan. In a successful mastermind alliance, each member sees the benefits that achieved participation will yield not only to themselves, but to the team as well. The key is understanding what it all begins with you. Since the beginning of time, 1 + 1 = 2. But when like minds are put together and working diligently towards accomplishing tasks, 1 + 1 = 1,000. Wow. Which is true. Tandaan nyo, Rome is built not one day. Rome is built every day. Di ba, brick by brick. Ang success, hindi mo pwedeng i-microwave. Ang success, binibuild. Ako sabihin ko na sa inyo to, mas marami kayong failures, mas maganda yun. Kailangan i-embrace niyo yung failures. Mas maraming rejection, mas maganda rin yun. More failures, more rejection, more challenge, mas maganda yun. Bakit? Kasi pag naging successful kayo, maganda yung kwento nyo. Tama. Kasi pinagdaanan nyo yun eh. Ano yung kwento nyo paano kayo naging successful? Kung wala kayo dinaan challenges, failures, rejection. Bakit sa tingin nyo ganito kami ka-passionate mag-share? Sa tingin nyo wala kami pinagdaan ng failures? Ay, grabe pinagdaan namin failures doon. Yung unang presentation mo, di ba naiyak ka? Ay, grabe yun. First time kong, kasi may mentor kami, di ba? Tapos, may mga mentors kami. Yung isang mentor namin medyo stricto, yung isang mentor ko si Anthony Harris. Siya naturo sa akin ang training na to. Mabait yun. Isang stricto, isang mabait. Alam niyo na, no? Yung may isang stricto, isang mabait. Pero yung mabait, nagandang kaibigan ko pa rin. Yun. Totoo naman tayo. Kasi yung mabait kong mentor, that time, hindi siya nakapunta sa market. So, ang pumunta yung mahigpit. Mahigpit. So, dahil ako yung natasang mag-assist sa kanya, so ako yung in-appoint niya, ako yung leader sa lugar, sa team namin. Nagsisimula pa lang ako nun eh, wala pa ako isang buwan eh. California. O, sa California nun eh, wala pa ako isang buwan eh. So sabi niya, ako daw, tuwan-tuwa pa naman ako, kasi may kasama ako magaling.
Akala ko siya magpe-present. Yung pala ako ang magpe-present. Sabi niya, EJ, yung present. Sabi ko, Tay, paano ako magpe-present? Hindi nga ako mag-present. Mag-present daw ako. Gusto niya makita paano mag-present. Yun, sa awa ng Diyos, nalimutan ko yung pangalan ko sa pamilya. 5 minutes tapos. Hindi na, 10 minutes naman. 10 minutes, hindi ko alam paano ako nagsimula at hindi ko alam paano ako natapos. Sa Pero nervyos. ang maganda lang doon, may mga nag-sign up. Wow. May mga sumali. Ang iniisip ng iba, kung ito nagagawa yung business, ako pa kaya? Pero hiyang-hiya ako sa ginawa ko noon. Hiyang-hiya ako. Alam niyo ba yung time na yun sa sobrang Nervyos. Iyak ako noon? Tapos napaupo ako sa yung sa corner na malapit sa pinto. At hindi alam nung isang mentor na strict na yun, naririnig ko, kinakausap niyo mabait kong mentor. Sabi gano'n, no? EJ is not the leader we're looking for in California. He don't know how to speak English. He forgot his name. No. Dami sinasabing negative about me that time. Hindi niya kasi alam na narinig ko eh. When I heard that, either make me or break me. Right? Hindi mag-quit na ako nun. But I took the challenge. Sabi ko, kung ako nga naman pala ang mag-lead sa team ko, I need to empower myself. I need to learn. Kaya I took the challenge. It's worth it? It's worth it. Kasi kung hindi ko siya ginawa, hindi ako nagsasalita sa harap na ngayon. Yes! Ano yung sinasabi ko sometimes, you have to take the challenge. Kaya ang ginawa ko nun, everyday ako nagpe-present. As in everyday. Sa isang araw, 10 beses yata ako mag-present. Hanggang maging expert ako. Travel ako dito, travel doon. Nagka-present tayo, present. Talagang present, tapos nagpa-practice ako sa harap ng salamin. Because I take the full responsibility. Sabi ko, kung ako mag-lead, I need to make this happen. Kaya marami ako na-inspire along the way. Kasi alam nila yung story ko sa Amerika eh. May mga kaibigan ako doon, alam nila, nakatira kami sa ilalim ng hagdanan. Hindi ako marunong mag-drive ng sasakyan. Kasi pag papapasok ko sa trabaho, nagbabike lang ako. Kasi all of a sudden, nung naging successful ako, pang-limang sasakyan ko yung Bentley. Wow. Woo! Nakatira sa gated community. Wow. View mo yung San Francisco. Bago ka makapasok sa amin, kailangan tatawag pa yung security guard sa gate. Parang Beverly Hills. Yeah. May golf course sa community. So, doon mo may hindi ko sinasabi para mag-iba, to inspire. Kasi nangyari sa amin. Tama. Kaya maraming na-inspire ng mga Pilipino doon sa USA. Because of that, yung sinasabi, because people are visual, may nakagawa. Tuwing may nakakagawa, nagiging posible sa tao. Di ba dati posible marating sa buwan? Yes. Eh may nakarating. Kaya alam natin pwede. Eh di ba dito sa Pilipinas, dating barbero, may nakagawa. Yun. Ano yung mga profession nyo? Kung ikaw teacher ka, Lamang ka pa. ito maging successful Oo, ka. lamang ka pa. Para matatanggal mo yung mga excuses ng mga teacher. Oo. Si June, maging mag-massage. Oo. Dapat June maging successful ka. Oo. Engineer. Para lahat ng mga nagmamasahe, tanggalin mo ang mga excuse nila. Engineer. Meron tayong O engineer. yung mga nanay, Nanay. housewife. Mm. Tanggalin yung mga excuse ng mga nanay. Yun. Kasi tuwing may nakakagawa, posible. Yung mga negosyante, Oo. sinasabi walang time. Gawin nyo, maging successful kayo. Professional. Parang tinatanggal yung mga excuses ng mga negosyante, sinasabi, wala silang time. Engineer. Professional. Lahat yan. Oo. Kasi minsan, pag tatanungin mo, ano ba yung why? Remember we always, why are you doing this business? We always start with the why. And we have a saying here, if your why don't make you cry, your why is not big, di ba? Tama. Your why must be emotional, you have to write your why, and ano pa isa? Must be big, and you have to write your why. So, ganito yan. Nung sumali siya, why are you doing this business? Oh, because of my kids. Yun ang why niya, because of my kids. Magandang why yun. Tapos later on, meron tayong training. Ay, hindi ako pwede umaten. Bakit hindi ka makaten? Oh, because of my kids. Why are you doing this business? Oh, because I want to fire my boss. I want to walk away from my job. That's my why. Oh, may training tayo. Attend ka ng training.
Ay, hindi ako pwede. Bakit? May work. Hindi trabaho ako eh. Yung why mo to become successful, yun din yung nagiging excuse mo not to become successful. Sana yung why mo to become successful, hindi maging excuse mo later on. Nagigets nyo? Yes. Kasi minsan, hindi ako maka-attend. Yun yung dahilan niya, ng umpisa. Naging seryoso na kaya ngayon. Pinumuni, tinanamnam niya. Yun. Kaya sabi nga, Rome was not built in a day, it was built every day. Tandaan niyo, brick by brick by brick. Hanap kayo ng tamang tao. You're never gonna go wrong to the right person. Tamang tao lang. Minsan, akala mo, tamang tao. Hindi pala. Joker pala. Minsan naghahanap ka ng 4 na alas. Di ba? Di ba tatlo? Tatlo yung key player na kinahanap. 4 na alas. Minsan nakuha mo, Queen, Jack, hanap ka ng 3 alas. Paano mo makita yung 3 alas? Maging alas ka rin. Di ba sabi nga, hanap ka ng 3 alas? Left and right. Pero ma-identify mo yung 3 alas, maging alas ka rin. Maging ace ka rin. Alright? Likewise, you will find your mastermind alliance every day. Building begins with you. Lay your foundation brick by brick. Stay focused on the finished product success. Focus lang. Dapat, alam niyo nung sinabi ng mentor ko nung focus, ano yung ginawa ko? Hindi lang basta focus. Ulitin ko nung sinabi ng mentor ko na pag-focus sa business na to, hindi lang focus ang ginawa ko. Insane focus. Ano yung insane focus? As in focus, insane focus. Sabi ko, kung ito ang magpapabago ng buhay ko, ito magpapayaman sa akin, ibibigay ko na lahat ng talent ko. Yan, true enough. In 4 years, naging $1 million earner ako sa USA. Wow. Not to brag. Nangyari. Nangyari. Kaya nga ang goal namin, it's not about us anymore, it's about you. Ang goal namin, mas yumaman pa nga kayo sa amin. Bakit? Kasi, pag mas yumama kayo sa amin, ibig sabihin, mas marami kayo natulungan sa amin. You will reach a certain success in life pag marami kayo natulungan, and money will just follow. Alright? Kilala niyo ba lahat ng business partner niyo? Yes. O ibig sabihin, di pa malaki organization niyo. Kasi kilala mo malaki. Dapat di nakilala. Kilala pa eh. Pag hindi mo nakakilala, ibig sabihin, malaki na ang organization mo. Kilala pa eh. Kaya mo kasilala. Kilala pa. Kilala mo ba lahat ng executive sa team mo? Kilala mo lahat ng diamond executive sa team mo? Kilala. Mali naman talaga. Kasi pag hindi mo nakakilala, yun ang malaki na. Alam niyo yung alam niyo yung popcorn effect? Alam niyo yung popcorn? Alam niyo yung popcorn? Yes. Yung pop, 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 pop. Can you imagine sa organization mo, pop, pop, may executive. Di mo nalaman, executive. Popcorn effect O pag yun. nag-executive, nagpa-popcorn effect left and right, ano mangyayari sa organization mo? Payaman. Ano mangyayari sa book of business mo? Payaman. Baka sabihin nyo, uy, kakakita ko pa lang ng 1 million this week, huwag ka mo lang pumasok. Hindi ko maubos. Hindi ka lang, mas ang hirap ng problema ko, hindi ko pa nauubos tong 1 million ko next. Di ba ang ganda ng problema nyo? Alright, select the right people. Highlight the buy-in, the features, the upgrade. Ito yung pag-usapan natin Build code according to code, the do's and the don't. Build the best alliance on the block. Lead by example. Leave room for growth. Enjoy the benefits. Ito yung pag-usapan natin 1, 2, 3, 4, 5, 6. Select the right people muna tayo. Selecting the right people.
choose people who share your vision. Ano ba yung vision? Sabi nga, eyes is for sight, but vision is what mind can see. May nakikita ka na hindi ka agad nakikita. Ako yung word na vision dati, hindi ko alam yung word na vision. Shinare ng mentor namin yung vision niya. And I caught on his vision until I create my own vision. So, kung wala ka pang vision right now, maybe you caught on the vision of... Kaya nga tayo nag-create, napansin nagkaroon tayo na... Binasa niyo ba yung mission statement? Importanteng laging nire-remind tayo ng mission statement natin. Yung mission statement, yun ang foundation natin lahat. That you don't need to like or even love us. Pero yun ang ipaglalaban natin. Yun yung sasabi, may mga differences tayo. Minsan, pag may mga differences tayo, mag-aaway tayo. Pero pag nare-remind tayo ng ating mission statement, we stay to that purpose. Okay? Choose the right vision. Make sure they are committed to share vision and are willing to do what it takes to make it happen. Ano ba yung mission na lagi natin sinasabi? To create a lot of millionaires. Sino gusto maging millionaire dito? God is always watching. Ito, 500,000 yan. Ito, at least 1 million. Pag dalawa, 2 million na. Tatlo, 3 million. Alright? Sino gusto maging successful? Sino gusto maging wealthy? Sino gusto maging millionaire? Oh. Alam nyo, kahit naman sino tanongin natin sa labas, patataas ng kamay yung mga yan. Yun ang first question, right? Ang second question, ang mas importante. Gusto nyo marinig? Yes. Why you like to become millionaire? Why you like to become successful? And why you like to become wealthy? Most of people, they cannot answer that. And that's the reason they're not wealthy, successful, and millionaire. If you know your why, how does not matter. Kung alam mo yung why mo, why you doing this, hindi ka pa sa dapat nagkukwit. Alright? WIIFM. Ang ibig sabihin was in it for me. Show them the benefit of being part of the leadership. Yung alam niyo yung ginawa ni Alan dito, yung Mastermind Alliance, yun ang AC. Yun ang board of directors ng ano. Yun yun. Nakikita yung ang benefits na napapansin nyo, kayo nasa field, sinishare nyo ano nangyayari sa labas. May mga benefits binibigay as part of the mastermind. Alright? Ganun din yun. It doesn't mean yung company, meron siyang gini-create na parang core group, kayo rin mag-create ka ng core group mo. Yung body-body mo to work with. Pansinin nyo lagi may partner. Si Batman may Robin. Robin. Right? Pansinin nyo lagi si Robin Hood may Tom-Tom. Tama? Pansinin may partner lagi. Pansinin lagi may partner. Superman, may partner si Superman, di ba? Super friends. Alam niyo ba yung mga alam niyo malamang narinig niyo yung sinasabing tamang superhero. May tanga daw ng superhero din. Sino? Tama, si Superman. Kasi ginawa ng pantalon na siya, brief. Baliktad. Tapos may mas tanga kay Superman. Yeah. Si Batman. Nagpantalo, nag-brief at nag-belt. Tapos may mas tanga kay Batman, si Robin. Kinopy niya si Batman. Pero may pinakatanga daw sa lahat, si Spider-Man. Kasi dito sinuot yung brief. Mga gabi joke yun eh. Discuss the game plan and each person contribution and responsibility towards executing it play by play. Kung ganito lang yan kayo ang Michelangelo ng business nyo. Michelangelo, kilala si Michelangelo? Yes. Kayo mag-paint. Kayo gagawa ng organization nyo. Kailangan alam na alam nyo.
kung paano kayo mag-executive, paano kayo magda-diamond executive, at manager. Kasi kung hindi kayo gumagawa ng game plan, yun ang dahilan. Kasi ang magpo-promote sa atin dito, hindi naman kahit best friend ko si Gerald, kaklase ko, hindi ko siya pwede promote eh. O Gerald, dahil magkaklase tayo, manager ka na. Hindi pwedeng ganon. Ang magpo-promote sa kanya, yung system. Kasi ang system, hindi man tayo kakilala eh. Hindi niya nga alam kung Pilipina ka o hindi. Kung babae, lalaki, hindi. Kung maganda, pangit, hindi rin alam eh. Basta alam ng system, pag nag-70 points ka sa left, nag-70 points ka sa right, Executive. executive. So, sino gumagawa? Tayo. Alam mo paano gawin. Kailangan alam na alam mo, ikaw mag-paint nun. O paano mag-diamond executive? Tatlo. Tatlong executive sa left, tatlong executive sa right. Kung hindi mo alam yan, kaya hindi nag-diamond executive. So, game planning. Tapos, by doing that, you have to sit down with your team. Ito game plan natin. Ito gagawin natin this week. Tapos, at the end of the week, dapat mag-usap kayo, evaluate nyo ano yung ginawa nyo. Evaluate nyo. Okay, itong ginawa natin this week, ito yung result natin. Okay, we're doing something right. Pagpatuloy natin. Ito ginawa natin this week, walang result, palitan natin strategy natin. You have to always do something. There's no right and wrong sa networking. Maaaring, kasi may nagtatanong sa akin noon when I was new, okay ba mamigay ng mga flyers? Sabi ko, there's no right or wrong for doing that. Pero na-reach ko yung mataas na position by not doing that. Kasi natandaan ko lang, okay lang ba magaling magbenta? Okay lang din. There's no right or wrong kasi iba nag-start sa customer, right? Nagka maging business partner. Pero ako, naging successful ako dito by investing to myself na maging leader. Patutong mag-build. Building. Not selling. Siguro nakailang turo na rin ako dito na narinig niyo na ba sa akin paano ko ituro magaling magbenta? Never. Ang laging tinuturo, it's about leadership. Right? Invest kayo sa sarili niyo paano maging leader. Ang ano lang pansinin niyo, itong generation na to, sino nakaabot dito encyclopedia? Ay, lahat to, Encyclopedia pa yun. Pag kayo encyclopedia, Hindi alam yun. Google lang alam nila. Google. Paghahalata talaga, Google lang alam. Ang paghahalata Ganito yan, kung napapansin nyo ang generation natin dito sa RN3, puro alam ng encyclopedia. Hanap tayo hindi nakakaalam ng encyclopedia. Very spoiled ang generation ngayon. Yes. Kasi dati, to note, kailangan pumunta ng library, right? Pumunta, tingin sa encyclopedia para malaman mo. Ngayon, i-google mo. At ngayon, iba na ngayon, meron pang AI. AI. Can you imagine? Pag hindi ka nag-adjust, may pag-iwanan ka talaga. Tama. So alam natin, identify natin ang weakness natin, ng organization natin, team natin. As a team, as a whole. Ano yung weakness natin? Ang weakness natin, lahat tayo, encyclopedia. Hanap tayo ng generation natin. Kasi yung team namin noon sa USA, parang ganito rin mga, kasi nung nag-start kami ni Alan noon, that was 17 years ago. So mas bata pa kami noon. Nasa mga 30s kami noon. So, yung mga na-join namin noon, mga tita, nanay, di ba? Kasi, I want to support you. Kasi parang anak, parang mga tita, sino support? Kaya mga business namin noon, puro mga medyo may edad. Tapos, napansin namin, ganon. Tapos sabi namin, ano yung weakness natin? Ang weakness natin, wala tayong... Kasi itong generation na to, may pera to. Pero napaka-conservative. Itong generation ng mga bata, aggressive to, pero walang pera. So dapat, sponsor natin yung weakness natin. Ito, isama natin yung mga young blood. I believe kung may mga anak kayo, isama niyo yung mga anak nyo. Kaya sinabi namin dun sa mga
nanay-nanay, parents, tatay-tatay, nanay, isa rin mga anak. Kaya nagkaroon kami ng mga young entrepreneurs. So, young generation, mga 18, 19, plus yung mga medyo young lang. So, na-capture ang buong market. May weakness, may strength. May strength, may weakness. So, sponsor lahat ng weakness. So, nakikita paano mag-work ang RF3 Philippines. So, kulang tayo ng young generation. We have to get the young blood. Sabihin ko sa inyo, pag may young blood, napaka-creative na mga mayan niya. Kaya tayo sasabog. Kaya doon kami kumuha ng mga idea. Kaya kita nyo, kung i-check nyo ako sa YouTube, hindi ako marunong mag-YouTube. Noong time na yun, di pa uso yung mga vlog-vlog na yan. Sabi nga nila, you do vlogging, Kuya Eugene. You do vlogging, Kuya Eugene. You have a lot of followers. And noong time na yun, sabi ko, I don't know how to do it. We can do it for you. Kaya kita nyo yung YouTube ko, puro sila gumawa. Yung mga training ko, yung mga video, sila gumawa nun. Hindi naman ako marunong gumawa eh. And noong time na pumunta ako na yun, hindi nga ako marunong mag-computer eh. Right? So, yung mga training ganyan, tinutulungan ng mga kabataan nun. So, sponsor the weakness. So, na-identify nyo, kasi kailangan i-identify natin ano yung paano tayo mag-grow as a team. As one unit, as one company. Gusto nyo ba sumabog ang RFA Philippines? Yes! So, identify natin. I-work natin yun. Subukan yung magkaroon tayo isang araw dito, may mga anak pa kayo? Yes! Sama natin isang araw, lahat ng mga anak nyo. Kasi, ang nangyari sa amin, yung mga anak, mga parents sa USA, yung mga anak, naging magkakaibigan. Isama lahat ng mga anak, tapos naging nag-unite. At least, yung mga anak nyo, alam nyo hindi napapariwara kasi nandito. Yes! Natuturan nyo yung tamang mindset. Be entrepreneur. Hindi trabaho. Yung kapartner ko sa restaurant ngayon, minentor namin sila, pangalan Ian and Kim. We mentor them when they are 17 and 18. Sila ang kapartner namin ngayon sa Crab and Spice. Naka-Ferrari na ngayon. Millionary na rin ngayon sa Naka-Ferrari. Naka-Ferrari. Pang-apat na yung restaurant namin doon, sila yung sila yung mga kapartner namin. Sabi ko sa kanila, kasi nga dahil saying thank you sa amin, sabi, we'd like to partner with you as an investor. Sabi ko, that's fine. As long hindi ako mag-stay sa restaurant, invest lang ako, bigyan nyo ng profit every month, that's fine. Sila yung nagpapatakbo ng business. Makakabili lang nila ng bahay ngayon worth 1.5 million. We mentored them when they are still young. May dalawa na yung anak. Right? Then nag-start yun, sinama ng nanay. Kita ko. Na-involved sa business. O ngayon, successful yung mga anak niya. Kaya ang tuwan-tuwa yung nanay, at nagpapasalamat sa amin hanggang ngayon, na-guide namin tama yung mga anak nila. Gusto niyo ba maging maayos yung mga anak niyo? Yes! Dali niyo dito! Tama! 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 Kasi minsan, ba't pa naghahanap kayo anak na may anak? Dali kayo anak niyo dito. Involve niyo. Discuss the game. Okay, now, the highlights of the buy-in. Sell the opportunity. Alright? Sell the opportunity. Sell the company. And the most important, sell you. People gonna do this business because they know you, like you, and trust you. Kahit napakaganda ng company natin, kahit napakaganda ng product natin, pag ayaw sa'yo ng tao, hindi ayaw yung business kasi ayaw niya sa'yo. Ano, bakit? Baka hindi ka marunong mag-smile. Mukha kang problemado. Sabihin niyo, ang dami ko naman problema. Pag sumali ako sa'yo, baka matagtagan pa problema ko. Diba? Kasi ang tao, they're always looking forward. Yung sinasabi nga, pag ikaw ba kasama nila, they're gonna feel good, they're gonna feel great. O pag kasama ka nila, puro problema pag-usapan niyo. Stress ka na nga sa trabaho,
Minsan, stress ka na nga sa sa pag-uwi sa bahay, pagdating pa rin dito, may stress ka pa rin. Something to look forward. Always. Sell you. Kailangan yung kanina connection kasi tinuruan nila, yung charisma. Kailangan, pag nakasama ayaw na humiwalay. Si Ramon, ayaw na humiwalay yan. Hindi makasingit. Dati, alay kong kasama si James. Si James is 20 years kong barbero. Tapos, magka-back to back yan si James at si Ramon. Laging inaabangan ni Ramon, pumunta ako doon na absent si James. Para si Ramon ang magugupit siya. Noong time na kasi back to back sila eh. So, noong time na yun, si James laging kasama namin. Tapos, one time, si James nagpunta ng Canada. So, si Ramon ang nag-assist sa amin nung dadating kami dito. Yun ang talaga, isa sa may pupuri ko kay Ramon. Lahat ng susi ng property ko, meron si Ramon. Saka yung mga sasakyan ko, meron si Ramon. Trusted. Ang may pupuri ko sa kanya, Honest. napaka-honest. Alam yung miskin piso, sinusoli sa akin sukli. Susoli rin yung piso. Minsan nga pumunta ako sa isang unit kong condo. Hindi ako pinapapasok ng guard. Sino ako pinapasok ng guard? Sabi nga nila, siya po yung nangyari. Ako lang po yung nag-check kung okay yung property o hindi. One time naman, papunta nung sa condo ko dyan sa Manila, ako yung walang susi. Siya may... Kaya siya, Ramon, nandito na ako, wala akong susi. That's how I trust Ramon. Minsan din kasi, mahirap makakita ng isang taong pagkakatiwala. Tama. Kaya yun sasabi minsan, pag nakakita ka ng taong pagkakatiwala mo, huwag ka naman, give and take relationship. It's always a give and take relationship. Sira mo naman kaya gusto laging yan, kasi yung mentoring. Pag magkasama kami sa yung mentoring, lagi siya nagpapagay. Yan si Ramon sa kasi James, mentoring. So, pati yung pagpe-present, tinutulong sila pati mentoring. Ha? Pansin mo si Ramon nung nag-present, nakikinig ako, lahat ng joke ko pinakopya. Tapos, one time, na-invite kami. Pinagsalita siya. Tapos, ako yung susunod. Napansin ko, lahat kong sinasabi, siya nagsalita na. Kaya nakita mo, sasabihin ko, sinabi mo na lahat. Yun yung sinasabi, copy, successful people. Sabi ko, copy lang, pero hindi naman masyadong kopya-kopya. Xerox Sinerox. Xerox copy. Pati meron lang hindi. Sino mo mga? Building according to code, the do's and the don't. Ano mo na yung do's? Socialize with your team, break bread together. Katulad yung ginawa natin, alam niyo kung magiging observant kayo, yung katulad yung ginagawa natin, like breaking bread, ganoon din naman ginagawa niya sa small, eto malaki to, may small group din. Yun ang pinapractice niya sa small group. Kasi nga para makita niyo yung ano ba yung naging relationship pag nag-build kayo na may ganun sa pagkain. May malaking group, may small group. Network attend social events to spread the vision with others. Yun yung alam ko, iba dito, maatin ng mga ibang social event. Kasi nga may mga cold market. Ano yung cold market? Ibig sabihin cold market, hindi nyo kakilala. Kasi yung cold market, later on, pwede yung maging warm market. Pero huwag nyo kagad isi-share yung opportunity right away. Kasi iiwasan kayo ng mga tao pag kailangan muna maging warm market. Huwag kayong kasi di ba may hunting, pag sinabing hunting, may hunting and may fishing. Hunting, tingnan yung hunting. Ang hunting, di ba hunting, yung mga deer, di ba? Di ba pag binabaril, hunting, kaya nagtatakbuhan. Tapos pag nabaril mo yung deer, patay. Ang fishing,
nagfi-fish ka, patience ka. Hinuhuli mo yung fish. Pag kinain niyang bait, huli mo. Pero ang maganda lang sa fishing, about nahuli mo isda, hindi siya tamang isda, you can still let go the fish. Ang hunting kasi, pag binaril mo, hindi mo na pwedeng tanggalin yung bala. Pinatay mo na yun. Ibig sabihin, you kill the friendship, you kill the opportunity to do the business. Yung sinasabing tamang tao siya, pero hindi pa tamang panahon. Hintayin mo yung tamang panahon, dumating sa tamang tao. When we see opportunity, RF3, like around January, February, tamang tao kami ni Alan, pero hindi tamang panahon. Right? Ginawa namin siya sa September, after around 10 months. Doon pala kami nag-decide, maging tamang tao. Kaya minsan may nai-invite kayo, huwag niyong i-close kagad ang door. Tamang tao yan, pero minsan hindi tamang panahon. Ibig sabihin, keep the friendship until dumating yung tamang panahon. Alright? Huwag niyong aawayin. Sa US, may narinig ako, I thought we're friends. I thought we're friends. We're not friends anymore. Nag-aaway. Kakatid pa lang ng training. Keep an open mind, not closed option. Share your resources. Even when share your resources, yung kuning yung nag-work sa inyo ng mga either yung material, yung mga testimony, willing nyo i-share, which nakikita ko naman sa mga group chat na nag-share. At may nagtatanong, meron ka bang testimony ng ganito? Alright? Ang missing link natin dito, yung opportunity. Ang lagi natin nakikita yung product. Focus tayo lahat sa product, not on the opportunity. Gusto nyo, ang product natin, okay yan. No question about it. No question. Kaya minsan yung ang success natin dito, medyo mabagal. Kasi nga, mas focus tayo sa product kaysa sa opportunity. Naiwala kayo doon? Yes. Ano to medyo straightforward dito. Kasi, bakit? Malalaman namin yun sa income nyo. Malalaman namin yun sa production nyo. Pag focus kayo sa opportunity, malalaman namin din yan. So ako yung tagasabi sa inyo Ngayon, yun ang trabaho ko. Kasi ako yung nasa, di ba, para makita mo yung situation, dapat aalis kayo. Ako yung nasa Amerika nakikita ko yung activity niyo Kaya papasok ako to give a good advice. Kung tatanggapin yung advice ko. Para mag-work ang Pilipinas. Gusto natin? Yes! Kasi, di ba sabi ko nga kanina yung may tinatawag tayo yung vision. Yung vision. Pwede na. Vision. Ang quote ako ng vision ng mentor ko, tapos nagkaroon ako sa sarili ko ng vision. Kaya ang naging role ko, sabi ko, mag-empower ng mga kapwa ko Pilipino. Campaign starts with a campaign also. Campaign. Ano yung campaign? Ako ay naging campaign ko, stop this slavery mindset ng mga Pilipino. Ako ay like to share. And I love always to share and never tired of sharing this campaign. Because of this opportunity, allow me to travel the world. Allow me to travel the world. Nung nasa Greece ako, sa bansang Greece, naglalakad ako doon, police officer stopped me, nilagay ako sa corner, hinanapan ako ng document, thinking illegal ako sa Greece. And it's not a good situation kapag nandun ka sa ganung situation. Pinagtitinginan ka ng mga tao, ba't kinakapkap ka ng polis, hinahanapan ka ng document. Come to find out, sa Greece pala, pag Pilipino ka, either domestic helper ka o yung mga tumatalon sa barko. So malamang, napagkamalan ako tumalon sa barko. Doon ako naging observant na who we are Filipino in the world. Kaya doon ako nag-research yung campaign nila. A little history ng bansa natin, Pilipinas, so you know where I'm coming from. When Chinese came to our country, they don't know our dialect, they don't have money,
Pero sila ang isa sa mga pinakamayaman na tao dito sa Pilipinas. Tandaan nyo, nung pumunta sila dito, walang pera at hindi alam ang dialect natin. Pero ba't yumaman sila dito? Ang mga Chinese, tignan nyo sa buong mundo, karamihan, negosyante. Ang mga Pilipino, nasa buong mundo rin tayo. Pero ang problema, ang trabaho natin, is slavery. Domestic helper, caregiver, factory worker, construction worker. Alam niyo, isang nakapunta na kayo ng Hong Kong, di ba? Yes. Alam niyo, may sariling pila ang mga Pilipino doon. Yes. At nangyari na HD, domestic helper. Alam niyo dati sa dictionary, ang word na Pilipina is domestic helper. Kaya yun ang campaign. Stop this slavery. Hindi man mangyari sa panahon natin ngayon, but at least we're doing something now para yung susunod na generation natin, pag sinabing Pilipino, hindi na mga slavery at trabaho. Pag sinabing mga Pilipino, CEO, successful na leader, mga mayayaman. Yes. Dito si Dennis, kaya ako CEO ng RF USA. At may mga negosyo, may mga restaurant, hindi empleyado. I hope you caught that vision. Kasi ituro natin sa susunod na generation natin yung tamang mindset. Because everything starts with the right mindset. Para yung susunod na saling lahi natin, ang ituturo natin, negosyo, hindi empleyado. Kaya ito lang ang tanging negosyo, which is RF3, maliit ang puhunan, pero pwede tayong, binibigyan tayong pagkakataon to all to earn unlimited income. In reality, what is 40,000? Magkano bang diamond dito? 40,600. In reality, mura lang yan. As may mga ganitong training, Yes. libre. Mahirap lang pang Yun! Pumupunta ako dito, excited ako. Mukhang hindi kayo excited. Pumupunta ako dito, Pamasahe mo. pamasahe ko, Magkano pamasahe? pinakamababa na yung $3,000. Dollars. 150? 200. Sinasacrifice ko yung buhay ko sa 200,000. apat na piloto na hindi ko pa nakikilala sa tanang buhay ko. Just to be with you. Yun! Woo! I love you. I love you. Tapos iba taga-Cubao, malayo daw. Yun yung minsan sinasabing sacrifice, right? Pero kasi ako, very clear, naintindihan ko yung mission and purpose. Eh, hindi ako napabago. Actually, sabi ko nga, di ba, na-dehydrate ako yung sunod-sunod, ganyan. Nagkasakit pa ako bago pumunta rito. Ako lang din naman, na-dehydrate. Kaya ano pinasayang ako ni June. Dami na ano natin. Kaya siya ngayon masama pakiramdam. In-absorb niya. Yun. Pero sabi ko na ano nagkatrangkaso pag-isip ko, may trangkaso pa ako. Pero sabi ko, kung ano yung sinabi ko, I need to do it. Kung sinabi ko dito sa training, I need to be in the training. No excuse. No excuse. Kasi naiintindihan ko ito. Sabi ko, isang beses lang ito dadaan araw na ito. Hindi na ito babalikan. Tama. Baka may isa dito na pwede mabago yung buhay, kaso wala ako dito to be part of that success. Yes! I want always to be part of their success. Yes! Kasi na when I empower na, ma-turn on yung switch nyo eh. And after that, you know what to do in life to become successful. Kasi gano'n na gano'n yung naramdaman ko rin eh. When I was new, kasi nire-recall ko lang naman paano ako naging successful at ini-impart ko sa inyo para maramdaman nyo rin eh. Kasi nung bago ako noon, parang katulad yun, bago nakikinig ako sa isang testimony. Habang nakikinig ako sa testimony niya, he was homeless sa USA, pero tapos naging successful siya. When I was listening to him, umiiyak ako, pero hindi ko alam ba't ako umiiyak. Masaya ako, pero hindi ko alam ba't ako umiiyak. In reality, alam niyo binigay sa akin ng taong yun? Hope. Hope. Kaya na sa mga tao, having a problem is not the problem. Losing hope, that's the problem.
hope. Yun yung time na broke ka na, di ba? Broke ka na. Bound sa utang. Yung sinabi ng kuya ko kanina na about yung nagtayo ng adventure traditional business, yung coffee shop. Kung alam niyo yung 2007, I believe lahat alam niyo yung 2007. Yes, yes. Yung mga tao sa Amerika, sinusolo yung mga bahay, right? Nawala ng mga trabaho. Tapos may restaurant, may coffee shop kami noon. At the beginning, okay yun, pero because of the recession, apektuhan kami, tapos nagtayo pa yung Starbucks and Peet's Coffee in between my coffee shop. So they swallowed my traditional business. That's why I learned big time sa traditional business. Kala ko dati, pag may negosyo ka, pag-aari mo yung business mo, in reality, ikaw pala pag-aari ng business mo. Ikaw yung huling susweldo. Right? So, ito yung traditional business kong coffee shop noon. Dumating yung time na we hardly come up of $100 sales a day. Tapos yung worst part noon, yung isang empleyado ko, pagdating ko doon, umiinom ng Starbucks. In my own coffee shop. Wow. So I learned hard way the traditional business. So tas dumating doon para ako sa Quicksand. Alam niyo Quicksand, kumunoy. The more you move, the more you send. Kaya baon na baon ako sa utang noon, utang na ng utang. Kaya you know when I joined yung sa ganitong industriya, wala akong pera nun. I was even negative of a lot of money. Kaya nga kung wala kayong pera, the more you need to do this business. Kung wala kayong time, the more you need to do this business too. Kasi yun ang problema ko noon eh. Kasi kung ang problema mo, 5 years ago, wala kang pera, wala kang time, don't do nothing 5 years from now, yan pa rin ang problema mo. You have to do something. So yun ang ginawa ko. So, dumating pa kayong time na tumawag na yung mama ko, umiiyak. Umiiyak kasi halos 3 araw na daw siya hindi nakakakain. Oh my God. Kasi hindi na nakapagpadala ng pera. Wala na akong pandala ng pera. Doon natulog na yung puso ko. Diba? Kaya ako punta ng Amerika para tulungan sila kasi hindi mo lang sila matulungan. Tapos binila ko ilang kami sa pamilya mamamatay sa gutom, including myself. 15 kami mamamatay sa gutom. Kung wala akong gagawin paraan. Kaya nung nakita ko itong industriya nito, sabi ko, kung ito ang magpapayaman sa akin, ibubuhos ko na, ibibigay ko na lahat ng talent ko. And true enough, after 2 years, alam ko yung gusto ko, after 2 years, nagkaroon ako ng result. Both my parents are resting, wala na sila. Pero bago mawala ang father ko, nagpasalamat lang siya. Sabi niya sa akin, anak, salamat tinupad mo yung pangako mo na i-stop na yung kahirapan sa pamilya natin. Which I know most of Filipino like that to happen. Kaya we should be thankful na introduce kayo sa business na ganito. Equal opportunity to. Excited ba kayo? Yes! Mukhang ako lang excited. Alright? Share your resources, share personal development stories. Yung story, sabi nga, facts tells, but story always sell. Yung kwento. Agad, wala ka pang ikukwento na nangyari sa'yo, magkwento ka muna ng success ng ibang tao. Until magkaroon ka ng success story. May mga magazine pa kayo. Yes. Kasi alam niyo yung magazine, doon ako nag-start. Kasi noong time na wala pa akong gusto. Kaya ang sinishare ko yung kwento ng ibang tao. Kasi ang tao na yun sa chismis. Pag sinishare mo yung success ng ibang tao, nakikinig. Sinishare ko muna until mag-create ako ng sariling success. Alright? Always stay humble. Okay? Ano naman yung don't? Get too personal too soon. Allow friendship to affect